At hello, ayan sa mga viewers natin. Good afternoon. Welcome again sa ating pa-live stream dito sa TikTok. So ayan, my name again is Carl Loyola at pag-uusapan natin ang mga nangyaring ang press presentation or ang the revealed nga ng Miss Universe Philippines 2025 na sinasabing Tuksaan Edition at nangyari nga yung kagabi sa Shangri-La, Makati. And medyo late na rin siya nangyari. Kahapon nagla-live din ako. Team hallway tayo kasi nga gusto ko ma-experience yung hallway. Tapos mga dumadaan yung mga kandidata. Pero kunting kandidata lang yung nakuhaan ko. And yun, medyo delayed na rin siya kahapon. Pero yun, magandang nangyaring press presentation or reveal ng mga candidate kasi hindi siya yung usual na press presentation na napapanood natin. So sabi nga sa mga comment na nababasa ko, yung stage nga daw ay parang mini preliminary competition na. And yun, maganda yung stage actually kasi natapos ko yung buong event na may ilaw na yung buong ball o yung buong hall. Tapos ang ganda-ganda ng stage. Nakapag-rampa-rampa pa kami doon bago matapos. So malaki yung stage. Every year talaga nag-i-evolve ang press presentation ng Miss Universe Philippines kasi the first time na nagkaroon sila ng press presentation 2022 yung ginanap sa Resorts World, sobrang liit lang ng ball na yon, tapos sobrang enclosed lang sa mga invited talaga na guest, so maliit lang. And then 2023 naka-attend na ako noon sa Taguig sa Marquis Hall, maliit lang din, sobrang closed door. And then last year sa City of Dreams ata. And then, sobrang laki na, ang daming tao. And then, this year, mas lalong lumaki yung stage, mas gumanda. Ayun nga, sabi nga, mini prelims na. And, ayun, sobrang nag-i-evolve naman sila. Pero yun lang yung naging concern natin. Nawala nga yung pa-live stream. Pero ayun nga, sana ay mailatag pa rin mamaya. So, ayan, sasagot tayo mamaya ng mga thoughts nyo, kung ano ba yung mga thoughts natin sa mga kandidata na nakita natin in person. At ayun nga, nagsama-sama na sila actually. And ayun, sasagutin natin kung sino ba yung mga lumutang at ang mga nag-shine talaga kahapon. Guys, actually, hindi pa ako makaisip kung sino yung mga ipapasok ko sa listahan. Kasi may mga pumasok na sa listahan, pero hindi ko pa maisip kung sino yung number 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero meron na akong 1 and 2. And meron na akong number 1 na ano ko na siya, na semento ko na number 1 siya. Siyang number 1 ko for the revealed kineso or sa activity. Day 1, technically day 1 na to na activity ng MUPH. So ayun, na semento ko na yung number 1. So currently wala pa akong 2, 3, 4, 5. Sige, sasagot lang ako ng mga thoughts nyo dyan kung ano yung sa tingin nating, hindi, I mean kung sino yung pinakamaraming comment dyan, sasagutin natin yung thoughts. Okay, so let's start. Okay, Romblon. Nakita ko si Romblon. Sabi ni Drex, Romblon daw. Maganda yung styling ni Romblon. Aya. Ito yung si Aya Valdez. Maganda yung styling niya. Naka-mint blue siya. Or light blue. Very Anita ang hulmahan. Very Anita palang hulmahan niya sa personal, in fairness. Hindi lang ako na-stand sa kanya na as in na-stand talaga, pero malinis ang pagkaka-style sa kanya at banayad sa mata. And nasa unahan siya, dito siya, left side, kaya kitang-kita mo siya eh. Ayun yung advantage dun sa mga girls na nasa unahan. Nasa left side siya, unahan pinakadulo. Kasi kitang-kita mo siya, nung nagsama-sama na sila, so nandun si Aya, nasa gilid siya, hindi siya natatabunan kasi mag-isa lang siya dun sa gilid na iilawan. So ang ganda-ganda niya, ang ganda niya in person. Hindi lang ako nagkaroon ng chance maka-interact siya kasi sobrang dami ng mga delegates. But for Aya, okay ang styling niya for me. Hindi ko kilala kung sino yung mga nasa team nito, but good move for Romblon. So far, so good. By the way, 69 sila lahat. Grabe, ito pala, 69 sila lahat, kaya kahapon nag-introduction na lang sila. Okay lang na nag-introduction na lang sila kasi kung rumampa-rampa pa yan, katulad ng mga rampa-rampa nila ng last year, ang tagal nun bago matapos, baka antukin ka na, kakaantay dun sa mga delegates na inaantay mo talaga. Anyways, bago tayo mag-proceed, si Julia Barreto pala ay lumabas kahapon. Nagulat ako, akala ko si Julia Barreto kung ano yung gagawin dun sa event. Yan pala, brand ambassador pala siya ng Pina. And naging Pina ba? Pina.
brand ambassador siya, tapos siya ngayon naging speaker ng brand. So, akala ko, siya yung magmamakati. Sabi ko, ala, nandito si Julia. Akala ko sasali ata to. At ang ganda ni Julia Barreto sa personal. First time ko siya nakita sa personal. But anyways, next up, guys, pag hindi ko nabanggit pala yung city, ibig sabihin hindi ko lang siya natandaan. Hindi siya nag-resonate, hindi ko natandaan kung ano yung, alam mo yun, kasi sobrang dami nila. Pag nasa venue ka, may mga matatandaan ka lang talagang sisiksik sa isip mo. Ngayon, kung nalampasan mo, ibig sabihin, hindi sila ganun lang nagmarka sa akin. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi natin sila gusto. Hindi lang nagmarka sa sobrang dami. Ayan, Zamboanga City. Nakakita ko ng Zamboanga City, Casey De Fiesta. Bago yung press con, marami na nagsasabi sa akin ito, Kuya, check mo nga ito Zamboanga, bla bla bla. Tapos, nung press ko na mismo, dun sa event nga, alam mo, may dating si girl. Naka-school girl siya eh. School girl attire siya, di ba? Black. Parang yung attire niya, yung pang closed door interview ni Celeste nung Miss Universe 2022. Yung may necktie pa. May dating si girl. Pang last siyang lumabas. Kasi Z eh. Nakala ko nga may susunod pa sa kanya na Zamboanga del Norte. Pero last na pala siya sa Zamboanga City. Hanap lang akong picture ulit. Ito. Ayan. Ayan, galing to kay The Crown, kala Jonathan, and Christian. Ayan ma-appeal to sa personal. And gustong-gusto ko siya kasi si girl nasa gilid lang din. Bandang right naman siya sa dulo. And kung hindi ako nagkakamali. Balikan ko lang yung video ko nakuha. Bandang nasa right siya sa dulo. Tapos hindi naalis yung form niya. Nakaganon lang siya. Oo. Tapos alam mo, may arrive siya. Bagay naman sa kanya yung black. Kasi iba parang hindi binagaya ng black eh. Pero yun, nandun lang siya sa gilid. Ang ganda-ganda niya. Hindi naalis yung form ng leeg. Nakaganon pa din. Tapos nakaganon pa din yung bewang. Yun. So, yun yung masasabi ko kay Zamboanga so far. And pag nag-progress na ulit yung mga activities ng pageant, ayan, bantayan natin yan. Pag yung mga, alam niyo yun, yung mga sponsor events, ganyan. Okay. So, ayun, kay Casey De Fiesta. Next. Pili lang ako sa mga comment nyo. Tapos, hanapin ko na yung picture para ready na ako. May nakita ako dyan sa comment. Wait lang May isa akong kasing girl na nakita, wala siyang sash. Tas ang ganda-ganda niya. Yung lapag ko pa lang dun sa venue. Hanapin ko lang yung picture niya, ha. Hanapin ko lang kung may nag-post. Ang ganda niya, ang liit na mukha. Ang ganda-ganda, ang nipis. Siya yung unang-una ko nakita paglapag ko sa venue. Sabi ko, sino to? Wala lang ako makita ng picture niya. Wait lang, sana may makita ako. Hindi ko malaman kung oriental o occidental, pero negros siya. Yung kulot ng buhok. Occidental ba yun, oriental, pero negros. Kulot ng buhok, ang liit na mukha. Grabe, tas ang nipis. Sige, kung kilala nyo na lang, i-comment nyo na lang dyan. So, ayun, yung paglapag ko palang sa venues, nakita ko siya. Wala siyang sash. Tapos, ang ganda. Sabi ko, ang nipis nito, sino to, mga ganun. Tapos, yun syempre sama-sama na. Nandun siya sa may gitna. Kasi letter N siya eh. Yun, hindi rin nagpapadaig. Aura-aura din si girl doon. And then, yung ibang mga girls kasi, pagkatapos ng event, umalis na rin din, umuwi na din. Kaya, hindi na rin kami nagkaroon ng chance na makipag-interact. So, mamaya, sabihin ko yung mga girls na naiwan talaga sa hall na talagang ang sipag, nakipag-mingle sa mga fans, sa mga media, ayan. Si Chela, sige, nakita ko si Chela, Cebu Province. Actually, hindi nag-ano sa akin si Chela, alam mo yun, parang hindi nag-mark. Maganda siya dun sa event, pero hindi ko lang siya natandaan. Parang sa sobrang daming na nakita ko, hindi ko na natandaan si Chela. Okay naman yung styling ni Chela, naka-pink siya, light pink, tas puyod na puyod yung buhok nun, di ba? Hanap ulit ako ng picture. Pero after nun, kasi letter C siya, nung dumaan na yung iba pang mga babae, nakalimutan ko na siya. Pero it's too early pa kasi just day 1 pa lang naman ang activities. So, yun lang naman ang masasabi ko.
Okay, next. Bulacan. Bulacan, very Barbie si Bulacan. Ang puti-puti sa personal. Nasa short side lang siya. Ano ba? Sinong ang katabi niya kasi si Eloisa kasi yung katabi nito eh. Nung nagsama-sama sila, katabi niya si Laguna. And alam niyo naman si Laguna nasa tall side. Si Laguna nakatayo lang doon tapos nakapamewang. Eh nanlalamon si Eloisa. Ito dito na lang sa YouTube ko. Ito si Eloisa, nandito si Bulacan sa likod. Doon si Bulacan ginagawa niya yung lahat. Umaabante siya para mapansin siya. Aura-aura. Pero katabi niya talaga si Laguna. And si Laguna yung napapansin, nasa gitna pa si Eloisa. Nandun sa ganun, tapos nasa gitna pa siya. So yun lang naman. Pero ano ba suot ni Bulacan? Puti. Puti yung suot niya. High pony para lalong magmukhang nasa tall side. And ayan, puting-puti. Ang ano lang pala, ang comment ko lang dun sa mga nakaputi, nag-blend lang dun sa background. Puti rin kasi yung background. For example, Iliana Aduana, na naka-white siya, medyo nag-blend lang din dun sa background. Kaya yung nagsama-sama sila, parang isang halerang puro puti. Okay, yun. Ito may nag-comment dito. Yung Aklan representatives daw. Kasi dalawa yung Aklan, may isang, tama ba? May isang Aklan mismo yung Aklan province, tapos merong Malay Aklan, and nabetan ko yung Malay Aklan. Ang ganda niya. Naganda siya sa personal, maliit lang. Short side lang din ata to. Medyo bagets. Nasa unahan kasi to eh. Nung nagsama-sama na sila, nasa unahan, tapos litaw na litaw yung mukha. Basta Malay Aklan siya, yung sash niya. Filipino community siya na nag-transition to Malay Aklan. Kuha lang ako din ng picture. Pero yun, kung ilan man yung Aklan ngayon, kung 3 ba sila o 2, pero nag-resonate lang sa akin or mas tumatak lang sa akin itong isang Aklan na to. Her name is Taylor De Luna from Filipino Community of hindi ko lang alam. Pero this one, kung nag-resonate sa inyo to, nasa unahan to eh. Nung nagsama-sama na sila, nasa unahan siya. Sabi, hello, Cebu City. Si Cebu City kasi si Gabi. Parang may common ground na kami kasi nga nag-followan na kami sa Instagram. Though pagdating dun sa mismong kahapon na event, sa sobrang dami ng girls, hindi ko lang siya mailagay sa unahan ng listahan ko, si Gab. But overall, nag-usap kami kahapon ni Gab. Nagchikahan naman kami. Ganon. Wala na, ano bang comment natin kay Gab? Wait lang. Ito siya. Ito si Gabi. So first time ko siya nakausap kahapon. Wala naman akong issues sa kanya or sa styling or what. Pero sa sobra kasi dami nila, mas pinili ko lang yung iba at inilagay ko lang sa unahan ng listahan. But overall, I so love Gabi kasi nga nagfollowan na kami sa IG. But yes, and Cebu City is Cebu City. Team sila ni Chela, ni Cebu City, San Fernando, Cebu, tsaka may isa pang Cebu. By the way, wala palang Mandawi, Cebu, tsaka yung Minglanilla. Yung dalawang yon separate franchise sila from Miss Universe Philippines Cebu. Tapos nag-withdraw na ata sila. So, natira na lang yung 4 na Cebuanas. Cebu City, Cebu Province, San Fernando, Cebu. Tapos may isa pa ata kung hindi ako nagkakamali. Anyway, 69 sila lahatan. Dami ng girls ngayon, 69. And parang isang Miss Earth pageant, no? Miss Universe pageant. Sobrang dami nila. Hello sa ating mga viewers! What's up? Next up. Sige, punta na tayo kay Eloisa High Laguna. Ano ba? Si Eloisa stunning pag nakatayo. Kasi nga si Eloisa, walang masyadong effect. Hindi siya yung gumaganon. Alam mo yung mga gumaganon, mga queen. Mga gumaganon. Pa si Eloisa, nakaganon lang talaga siya. At ayun yung maganda sa kanya, queenly. Ba? Ang concern ko lang, parang nagiging nonchalant, yung parang walang reaksyon. Yung parang, kunyari, kulbitin mo. Nakaganon lang. Yung parang walang reaction, alam mo yun? Kasi yung iba yung parang pag kinausap mo, maglalandian kayo, maghaharutan kayo, ayun, super harutan na kayo, ganun. Si Eloisa parang wala. Talagang nakaganon lang siya. Ayun lang, parang hindi mo siya makausap. Ayun lang yung naging issue
kay Eloisa or naging concern. Pero ang Quinley niya, ang tangkad kasi ni girl. Tapos doon pa siya pumeso sa gitna eh. 'Di ba nagsama-sama sila, nandun pa siya sa gitna. Nandito siya, nakatayo siya, towering talaga eh. Paulina Vega eh. Yung Paulina Vega, yung tumayo lang na ganun. Saka ganun lang. Gumaganon-ganon lang yung mata. Walang mga effect-effect, hindi gumaganon-ganon, hindi gumaganon-ganon. Yung mga gumaganon, pero ang Quinley. Tapos, yun lang, habang tumatagal na nananshalanta na ako, parang walang reaction. Yung parang girl, kausapin mo ako. Parang gano'n. Makipag-usap ka sa amin. Tapos one point pa hinila namin, kasi palabas na sila. Hinila namin, oh, aura-aura ka dito. Aura-aura lang agad siya. Yung parang kausapin mo ako, makipagdaldalang ka. Yun lang naman. Yung parang kulang lang sa harot sa mga fans tsaka sa mga media. Kasi di ba nga gusto natin relatable. Kung naalala nyo, ang gusto natin lagi mga relatable queens, ganyan. Meron pa tayo at one point parang naging usap-usapan natin kay Michelle D na maging relatable siya back in 2023. So ginawa niya, so nakuha niya yung crown. So yun lang yung concern ko as of now sa kanya. And pag-usapan pa natin yung isang Laguna, si Rendel. Gustong-gusto ko yung styling ni Rendel. Actually, paglabas ni Rendel, Los Baños siya eh. Yung paglabas kasi ni Laguna, parang okay, Laguna. Okay, expected na namin, ganyan si Eloisa. Na ayun yung makikita namin. And good thing nagpuni siya kasi lagi natin siya nakikitang curl, big curls, ganyan. So good thing nagpuni siya, kita yung noo, ganyan. Okay, kasi expected na natin makikita kay Eloisa eh. So ang ganda. Tapos lumabas si Rendel. Tapos parang nabanggit, nasabi ko na parang okay ni Rendel na yun kaysa kay Eloisa. So ayun naman, pareha silang okay pero parang na-appreciate ko ngayon si Rendel. Iyon. Tapos si Rendel, chika-chika din. Ayun naman si Rendel, yun naman chumichika. Next up, Isabela. O sige, Isabela na tayo. Jarina Sandu, hindi ko to in-expect kay Jarina kasi yung mga previous live natin, sinasabi ko, baka overhype lang, ganyan. Overhype lang sa social media, ganyan. Eh, nakikita ko kasi si Jarina parang bata, parang nene, ganun ko siya nakikita. Pero, yun nga, yung first time ko nakita yung photos nila ni Atisa na nag-circulate bago nung Biyernes or Thursday. Tapos kahapon, nakita ko na nga siya personally. Lumalaban si girl. Talagang, alam mo yun, hindi nagpapasapaw. Ang katabi niya si Eloisa. Eloisa, nandito siya. Si Jarina Sandu, si Bulacan. Hindi siya nagpapasapaw kay Eloisa. Tapos meron pang point doon na parang nag-aalisa na yung mga girls. Si Bakalang Jarina, pumorward pa. Tapos umaura-aura pa talaga. Yun yung maganda sa mga not known na mga delegates. Ayun, siguro naturuan din to. Kasi pag not known delegates ka, kailangan mo umaura-aura talaga para ma-pick up ka ng mga camera. Yun yung nangyari kay Jarina. E di si Jarina ngayon, laman ng mga social media. Kasi alam, umaura. At palaban siya, hindi siya kilala eh. Di ba, hindi nga kilala, ganyan. Mga katabi niya, mga frontrunners, ganyan. Aura-aura siya doon. Oo, may nahagi pa nga akong isang video eh. Napost ko na yun sa TikTok. Basta aura-aura siya doon. Pumo-forward siya. Ewan ko, yung iba parang ayaw ng gano'n kasi gusto Queenly nga, nakatayo ka lang. Yung iba kasi, yung iba mga pageant fans, gusto nila that Queenly lang ang delegate, tumayo ka lang dyan. Yan. Tayo ka lang dyan. Pero yung iba kasi, feeling ko, pag hindi ka kilala, kailangan mo gumawa talaga ng eksena para makilala ka, ganun. Eh yung iba, wala, nagtago na eh. Ganun. Pero yun yung gusto kay Jarina, palaban, kahit hindi nagpapasindak. Ganun talaga siya dun, no? Uumpisa pa lang, hindi pa nag-uumpisa yung event, na nasa labas pa lang. Ramdam mo yung hype sa candidacy ni girl. Ang tagganda niya sa personal. Kasi akala ko hype lang din sa social media. Next! Ay, Iligan. Sige, punta tayo kay Iligan. Akala ko, in-expect ko kay Iligan maliit lang. Kasi parang nag-circulate na rin naman yung height nito sa social media. 5'5 lang, 5'6, ganyan. Pero pagdating naman doon, nakakaya rin naman pala ng heels. Kasi ako nasa 5'7", 5'8 na ako. Pero nagtabi kami sa picture. Mas malaki pa siya sa akin eh. Tapos maganda yung styling niya kahapon. Kasi nga, anong tawag doon? Yung mga elephant na pants na ganun. So, yun, maganda na tinatakpan yung heels. So, nagmumukha talaga mahaba sa girl. Tapos napakaliit niya lang. Kasi bagets pa si girl eh. Ang liit, ganun. Tapos, ganun. Ganda face card. Hindi budol. Kasi sa social media, yung mga
nagkalat ng mga pictures sa social media, mga videos, 'di ba? Yan, puro si Iligan. Pero hindi siya budol sa personal. Kung ano yung nakita niyo sa personal, yun na. Pumasok naman siguro si Iligan sa listahan ko kasi aura-aura din sa girl, tsaka talaga nag-antayan dun sa event hanggang hindi pa tapos yung event. I mean, patapos na, nandun pa rin siya, hindi napapagod, talagang mingle na mingle sa mga fans. Nagpapakilala, ayun yung na-appreciate ko dun sa mga girls, nagpapakilala. Lalo na pag alam mong hindi ka kilala, ganyan, kailangan magpakilala talaga. Mingle-mingle siya dun sa, sa Shangri-La, hindi napapagod. And, magiging mahirap lang yung laban sa kanya ngayon kasi ang dami nila, tapos ang daming standout. Pero, aura-aura lang siya doon. Feeling ko kaya niya yun. Okay, punta na tayo kay Tarlac, kay Sasha. Hindi ko to pinapansin ng mga previous live natin kasi wala akong makuha material kay Sasha kasi nga very tago sa Instagram. Tapos kahapon, doon ko lang nakita. Paglabas nila, 'di ba, isang straight line sila. May dating agad si girl. Ang tangka din. May arrive na yung isang halera nila, nakalimutan ko na lang kung sino yung mga batchmate nila. Tapos napasabi na lang ako sa sarili ko, grabe din to. Tapos nag-stand out siya dun sa isang halera nilang ganun. Tapos nung nagsama-sama sila, nandun ata siya sa pangalawang line, nasa right side. Consistency girl, hindi rin nababali ang leeg, nakaganon lang. Kasi hindi nababali ang leeg. Teka lang, may nahagip din ata akong video nun. Kaya lalo ko siyang nabetan. Sabi ko, tingnan mo tong babaeng to. Ito siya. Stand out siya dito. Ito. Etong form niya na to, yan na yun. Hindi nababasag. Hindi nababasag yung katawan. Nakaganon lang talaga. Sabi ko, tingnan mo tong babae dito sa gilid. Talagang lumulutang, parang may glow na sarili. So yun, naano ko na siya, nabetan as of kahapon. So babantayan natin siya. Concern ko lang styling. So marami pang i-improve pagdating sa styling. So sana mahanap nila. Nakausap ko rin to kahapon eh. Ano lang, medyo parang shy type pa si girl. Ayun. Sayang, ano siya eh. May bubuga to eh. To. Tarlac kasi. May bubuga siya pero yun lang. Styling, improvement konti. And ano pa, konting hype pa. Alam mo yun, fire sa candidacy. Kasi nandun eh. Next natin, si Rachel. Sige, Mindoro. May nabasa ako. Oriental Mindoro si Rachel, no? Alam niyo si Rachel, ang ganda niya sa personal. Yung mga pictures niya kasi, yung mga sa social media, yan, yung mga videos, parang okay lang. Parang okay, simple, maganda, ganyan. Pero pag nakita mo siya sa personal, ang ganda niya. Natuwa ako. Ay, ang ganda pala nito sa personal, ganyan. Tapos bubbly din. Hindi ko na nga lang ito naka-interact kasi sa sobrang dami nila, hindi mo na ma-interact yung, makaka-interactan yung iba. Tapos uuwi na lang. Mga naalis na, nawala na, ganyan. So, hindi ko na lang siya naka-interact. Pero pag sinisigawan mo siya, Rachel, titingin siya, kakaway siya, ganyan. Sobrang bubbly niya kung ano siya sa social media. At mas maganda siya sa personal. Yun. Next, yan, nabanggit ko na yung iba, ha. Kabanatuan daw. Nagulat kayo kay Kabanatuan, no? Ang pagbabalik ni Miss Bingo Plus. Actually, nagulat din kami. Yung katabi ko, si Tiara Holics, siya pinagsabi sa akin, uy, sabi ko, sino yan? Sabi, si Maika. Ganyan. Yung nagbabalik si Miss Bingo Plus as Kabanatuan. And parang last minute ata yung decision nila na, okay girl, ikaw ay i-appoint namin as Miss Kabanatuan, then pumayag si Maika. And currently kasi si Maika lalaban din as counselor sa Kabanatuan area din ata. Yun. So, magiging hectic lang sa kanyang edisyon na to. Pero ang ganda niya, ang glowing niya. Kaya hindi ko siya namukhaan kasi sabi ko, parang numimpis ngayon si Maika, no? Sabi ko kay Tiara Holics. So, ayun. Numimpis siya and good luck din kasi ang dami nila ngayon. Yun. Malay mo, back-to-back Bingo Plus ulit, no? Next, Tyra Goldman Bohol. Ito naman ang maganda kay Tyra. Si Tyra napakasimple lang. Ang simple girl, hindi binabakuran. Yung alam mo yon, yung iba kasing girls binabakuran. Binabakuran ng mga handler. Parang nagiging untouchable. So si Tyra, yun lang, lakad-lakad lang siya doon. And ang ganda niya dun sa anong color yung na blue? Pale na blue.
So yung tangkad-tangkad niya, nasa likod siya, kaya hindi na lang din siya nahagip ng mga lens nung nagsama-sama siya. Pero kasi nasa likod si Tyra. Pero pag nandun ka kasi sa loob, makikita mo naman si Tyra pag gumaganon-ganon. Tapos nag-glow siya dun sa dulo. Tapos yun, haba-haba niya. Nakausap ko si Tyra eh. Nakuhaan ko pa siya ng short interview clip. Mamaya ipapost ko. Pero ang pangit na ng ilaw kasi outside na. Pero yun, gusto ko naman yung styling niya, very simple. Feeling ko may pinaghahandaan to eh. Kaya parang nag-uumpisa to na okay, simple ka muna dyan. Kasi may mga lumabas naman to ng mga photoshoots. Tsaka, ayun, photoshoots, yung mga video clips nilalabas ng glam team or styling niya. Ang gaganda naman ng mga styling niya doon or makeup or what. Pero pagdating doon, parang simple girl lang atake ni Tyra. Kasi parang feeling siguro nila, alam naman nila na may ibubugay yung candidate. So, okay, simple girl lang dyan. Dati hindi ka pinag-uusapan. Parang gano'n ang eksena. Pero yun, ang bubbly ng personality. Sabi ko, Tyra, magpakilala ka lang dyan. Tyra, gano'n, pakilala ka lang. Ang dami nang sinabi. So, ipopost ko na lang mamaya. Nagsabi na ng fun fact, mga gano'n. So, yun, ang bubbly, ganda ng personality. And, syempre, gusto natin yung mga mababait talaga mga candidates, ano. Next. Ay, may nasito daw ang kinalabutan ako ng candidates. Kanino ka kinalabutan ng candidates kahapon? Sige, mamaya sagutin natin. Sige na nga, sagutin na natin. Kanina daw ako kinalabutan ng candidate kay Atisa. Kasi si Atisa, hindi naman natin ina-expect na babalik. Nag-confirm na lang si Atisa nung, actually, wala nag-confirm. Nakita na lang. Surprise, kumbaga. Kaya yung dumating ulit si Atisa or nagpakita ulit siya, yung, di ba, isang halera ng mga girls, lalabas. Nandun siya sa dulo kasi letter Q. Pang-anim na ata, dulo. Kinalabutan ka kasi wala kang ine-expect eh. Wala naman kasi nag-confirm kay Atisa eh. Parang, nandiyan ba si Atisa or what? Actually, hindi ko na nga naisip kung lalabas pa ba si Atisa eh. Kasi inaabangan nga natin yung mga heavy frontrunners or mga heavy favorites. Pero may lumabas na Atisa naka-black, mga ganun. So, yun. And to think, siya nga kasi yung sentimental favorites natin last year. Tapos biglang, ayun, lumabas siya ngayon. Ayun, iba yung feeling. Pero, ano masasabi natin kay Atisa? Hindi lang ako fan ng black na dress. Pero sobrang tone down niya. As in, yun ba, yung Atisa, Manalo, Quezon Province, sobrang nag-tone down na, no? Iyon. Siguro, siguro yun yung game nila ngayon, kaya nag-tone down, ganyan. Kasi last year, alam naman natin, very obvious sa atin na very gigil si Atisa. And yung galawan niya last year, iniba talaga dun sa galawan niya noong 2018. Kasi nga, from Binibining Pilipinas, gusto nga maging Amazona, maging first kasi Miss Universe. So, syempre hindi na yun yung game plan nila ngayon. So, iniba na or iibahin na malamang. Kaya kalma na. And gusto ko yun, hindi naman gusto ko yun na kalma na siya. As in, hindi mo mararamdaman yung gigil. Parang wala lang. Tapos pagkatapos ng event, pa-interview lang siya ng konti. Tapos, umalis na rin ng venue. Which is okay lang for me. Kasi nga, galing na rin naman siya from last year. Kumbaga yung limelight, binibigay na rin sa iba. Yung parang nandyan lang siya, gagawin niya lang yung best niya. Tapos bahala na kayo. Kasi hindi na rin naman niya kailangan magpakilala kasi alam naman nating lahat kung ano yung pinagdaanan niya from last year, kung ano yung naging resulta, at kung bakit nandito siya ngayon, diba? So, for me, okay lang. So, yun. Feeling ko, keep it low-key na rin muna. Wag na natin din pag-usapan para maging low-key yung candidacy. Yun. Parang, but yeah, masaya ako kasi nandun si Atisa. Nakakatakot pa rin ba si Atisa or natatakot ako for Atisa, sabi nung isa nag-comment. Nakakatakot pa rin si Atisa, syempre. Kung ikaw yung nandun, candidate ka, nakakatakot pa rin talaga. Isa pa rin siya sa one to beat, actually. Guys, yung iba nasagot ko na ha, hindi ko na sasagutin. So, ayun, nasagot ko na yung tanong na yun. Next tayo. May mga nagko-comment ng mga Bicol province dyan, yung mga provinces sa Bicol region. Siguro sa mga buong Bicol, ang for me ang standout or ang personal pick ko sa mga province sa Bicol region, Albay.
Hindi man sobra, stunning yung mukha niya in person. Kasi nga, sa mga picture nag-circulate, okay, half Indian, ganyan. Pero pag nakita mo siya in personal, may wow factor, may wow, ganun. Sobrang taas lang ng heels niya kahapon. So, sobrang taas ng heels. So, alam mo nang nasa short side, pero may arrive si girl, may dating. And gustong-gusto ko yung inopen niya yung show. Albay! Pero the rest, siya lang ata yung nagganon albay. Pero kasi kailangan niyang gawin yon kasi siya yung mag-open ng show. Kaya kailangan niya mag-albay. Pero yung mga iba, yung mga sunod sa kanya, calm down Kalma na lahat Walang mga pa-MGI yung intro Yun. Ayun, kaya nabetan ko siya. Parang yung pagka-intro niya pa lang, pagka-open niya pa lang nung program, akala ko introduction na ng Miss Universe pageant mismo. So, yun. Good move yun sa kanya. Kaya, pasok siya sa aking topics. Next, Benguet. Ayan. Kay Maiko, lagi ko pa rin sinasabi hanggang kahapon, sinasabi ko pa rin na mukha talaga siyang taga Republika Dominicana kasi Latina talaga yung atake ng styling niya. And yung paglabas pa lang ni Maiko, sabi namin, katabi ko si RJ, kamukha ni Tara. Kamukha ni Tara! Natatawa pa nga kami kasi kamukha ni Tara. Kasi nga po, ang team ni Maiko, Ibarde ng Benguet, is yung team ni Baguio, ni Tara last year. So, ayun, sabi na, ayun, kaya kami naging kamukha ni Tara. Tapos yung pauwi na, nakausap namin yung glam team ni Tara. Nililihis na nga niya sa mukha ni Tara. Pero nagmumukha pa rin daw Tara. Pero ayun, I commend the glam team, styling team, and Chuchu ni Benguet kasi ang ganda. Na-appreciate ko pa rin yung styling niya ngayon. And supportive ang buong Benguet team. Nandun sila. Sigaw sila ng sigaw ng Benguet the Crown! Ayan. Ayun, saya lang. Ang gaan nila kasama ng Benguet team. And ayan, anong meron sa Baguio, sa bundok, anong meron sa bundok, sa Benguet, sa Baguio, dahil yung mga representative nila sobrang stand out. Which lead us to the next delegate na pag-uusapan natin, Baguio City, Gwendolyn Soriano. Kasi si Gwendolyn Soriano, hindi siya katangkara, nasa lang, safe side na height. Pero may si Gwen, iba yung dating ni Gwen sa stage. Kayang manlamon, yung parang second batch ata sila, third batch. Siya yung unang-unang lumabas, tas naglalakad, ganyan. May alam mo yun, may ganun. Oo, tapos pag na-meet mo siya, kasi nakausap namin siya, para lang siyang bata, ganun. Bubbly. Pero pag nasa stage talaga, may ganyan. Tapos ang ganda-ganda niya, ayun, parang kang bata pagkausap mo, pero pag pinag-emote mo siya, emote naman agad si girl. Yun, emote, ang galing. So, yun, feeling ko mukhang papasok ulit ng Baguio, Benguet. Lang yan, yung mag-align lang lahat hanggang finals. Basta, each activities, umaalagwa, kaya nan ulit sumemis. Ayun, shout out sa mga nasa bundok, Benguet, Baguio. Next natin, Butuan. Ayan. Si Jaden, na-meet ko rin kahapon si Jaden. First time ko siya na-meet. Though yung isa sa mga team niya kasi na-meet ko na recently, last week, ganyan. Ano ba? Okay lang siya for me. Pero, yun pa, gusto ko pa siya makitang umaura-aura pa. Ayun yung kulang kay Jaden yung aura-aura pa. Doon na pa-aura naman namin siya, pero kulang pa. Parang girl, aura-aura pa. Kaya mo pa yan. Kasi stunning naman si Jaden. Katabi niya sila Eloy sa Laguna, Bulacan. Tapos nasa likod siya. Hindi naman sapaw kasi ang ganda rin ng kulay nito So yun. Kaya pa, aura-aura lang. Kaya magpapansin pa kasi sobrang dami din nila Kailangan mapapansin ka talaga yan. Lalo na pag ikaw yung mga not known na delegates. Kailangan mo mapapansin. Pero so far, maganda yung height ni Jaden. Ganda yung kulay, ganyan. Ganda ng height. Kung ano rin siya sa mga kumakalat na pictures sa social media. Pampanga. Sige, punta tayo sa Pampanga. Wala akong interaction dun sa isang Pampanga sa mismong Pampanga. Pero, na-appreciate ko yung isang Pampanga, si Angeles Pampanga, kasi nakausap ko siya. Kasi nga, nagpaiwan siya.
nandun pa siya sa loob ng venue, parang nag-uuwi na. Nandun siya, yun lang, ano, nakikipag-mingle, ganyan. Kaya sobrang na-appreciate ko si Angeles. Ito yung first runner-up ni Kriza, si Ira. So, yun, mingle-mingle siya kasi not known ka eh, hindi ka kilala eh. Girl, pag hindi ka kilala, kailangan mo talaga magpapansin. So, nandun lang siya. Di nakilala namin siya. Yun, nakakuha ko ng mga interview clips sa kanya. Mapopost ko siya kasi nandun siya, hindi siya umuwi agad. And yun naman ayun naman yung appreciate ko kay Angeles, kay Ira. And ano ba? Kaya pa yan, kaya pa Ira. Natatabunan daw si Chanel, may nagtanong. Hindi naman, kung nandun kayo po, kung nasa venue po kayo, hindi po natatabunan si Chanel dahil ang haba-haba ni Chanel. Si Chanel, napakahaba niya, ang laki niya sa stage. Tapos nasa gitna pa siya. Tsaka maganda kay Chanel, guys, talagang ano, ang ano sa fans, ang lapit, yung Chanel, as lapit siya kahit di niya kilala, beso yan, ganyan. Ganun ang atake ni Chanel ngayon. Ano, mingling. Kasi nga, gusto nga natin ng relatable, di ba? Lagi natin sasabi, relatable, kailangan makamasa. E di makamasa siya. Nakakatuwa, yung parang, kahit anong ginagawa, yung mga ganun. Ayun, nakakatawa siya. Ayun, na-appreciate ko yung mga ganun delegates. Yung iba kasing delegates, binakuran talaga eh. Yun yung problema sa iba eh. May mga frontrunners, ito may isang heavy frontrunner na binakura ng team. Ayan. So, imbes na gusto pa makamingle nitong frontrunner na ito, hindi na nakikimingle kasi binabantayan. O nasa na yung relatability doon, ganun. Eh, kung naaalala nyo, ang organization, di ba? Mahilig yan sa mga relatable queens, di ba? Yung mga talagang, alam mo yun, mingle lang. Yung mga hindi binabakuran. Kasi, kung tagal ko na nag-observe sa MUPH 2022 pa, yung mga binabakuran na queens talaga, pagdating sa dulo, sila yung mga walang corona. Sige po na tayo sa mga frontrunners. Unahin na natin Chelsea Fernandez. Si Chelsea, inabangan ko talaga siya kasi nga, alam natin yung kayang ilabas ni Chelsea. Nakita natin yung styling niya from Binibining Pilipinas 2022, from Kasanggayahan, yung unang pinakilala sila, or nung nag-submit ng application si Chelsea ng Kasanggayahan. And nung nag-press con sila, kung natatandaan nyo, di ba? Maganda yung hulma ni Chelsea or overall, ganun. Pero pagdating lang kahapon, di lang ako fan ng styling and ng overall. Pero yun nga, nakausap ko naman yung stylist nila. Nag-experiment lang daw siguro sila or ganyan. Nag-experiment lang. Pero for sure, may niluluto yan. Kung ano naman yung maganda, nakikinig naman yan sa mga pageant fans. Nagbabasa naman sila ng comment section. So, alam naman nila yung tama na gagawin nila sa susunod. Ayun lang din. Fan lang din ako ng looks ni Chelsea during the 2022 BBP or what. And yun. Yun lang naman. May improve pa naman yan. Alam na yan ng Team Chelsea. Chelsea Fernandez yan. Sige, win-win na tayo. Muntinlupa. Ito naman si Win-Win naman. Hindi niya na kailangan talagang umarte-arte. No? Nakatayo lang siya. Nakita niyo na rin naman yung mga nag-circulate na mga videos sa social media. Nakatayo lang siya. Ganun lang siya. Tapos tingin-tingin lang. Kasi yun yung gusto yun yung talagang ano niya, yung game niya, talagang dapat queenly ka, which is nagmamaterialize naman na okay, tama naman. Bagay naman sa kanya kasi syempre, Rina Hispano-Americana ka nga eh. So yun, tama. Ganun lang siya, pero lakas talaga ng arrive ni Win-Win. Yung sa halera nila, una rin siyang lumabas. Tapos syempre, nakita niyo naman kung paano na maglakad si Win-Win. Lakad siya, tapos yun na yung sama-sama niya sila. Nakatayo lang talaga siya. Tapos titingin-tingin lang siya. Queenly lang din, ganyan. And green, naka-emerald green. Yun yung signature color niya. Okay naman sa akin, wala namang problema. Tsaka signature color nga, di ba? Kaya perfect sa akin. Maaga lang din umalis si Win-Win. Hindi ko na rin siya naka-interact. Parang may kausap ako. Dumaan na siya sa likod. Ayun na. Hindi ko na siya nakausap. Pero definitely, want to beat si Win-Win. Kahit sabihin natin hindi siya face card. Kasi marami rin ako nababasa na hindi naman daw face card, ganyan. Pero yung, ano ni Win-Win, talagang pag nakatayo talaga eh. Magigising.
Kasi nga, unang-una, Winwin Marquez siya eh. Pangalan eh. Tapos pangalawa, yung galaw. Ganun. Mm. Next. Punta na tayo sa number 2 and number 1 ko. Kasi di ba sabi ko kanina, meron na akong 1 and 2 pero wala akong 3 and up. Kasi di ko na malaman kung sino yung ilalagay ko sa 3, sa 4, sa 5. Kasi parang nagtatay-tay na lang sila sa akin. Pero binuo ko na lang ang loob ko ng number 1 ko at ang number 2 ko. Ito. Siguro hula nyo na kung sino, no? Alam ko mag-agree rin naman kayo sa number 1 eh. Wala naman tayong pag-aawayan eh. Tsaka number 2. Sino number 2 ko? Sino hula nyo? Number 2. Feeling ko na mag-agree kayo kasi nagbabasa ako ng comment section. Parang pare-parehas tayo eh. Ng comment section ng mga pages, ganyan. So, gusto rin nila. Okay, number 2, sino? Parang alam nyo na. Sherman. Number 2 ko po, Iliana Aduana. Why it's Iliana Aduana? Kasi number 1 ko, tumbok na tumbok niya yung perfect styling. Malinis. Yung number 2, okay, Yana, wala namang problem kay Yana, pero natumbok lang talaga kasi number 1 ko yung perfect styling niya. Ano ba? Ang concern lang kay Yana siguro, Bubelia. Masyado lang ipit. Ewan ko, kayo ba? Nakaka-distract? Ayun lang. But overall, wala na. Yun, nakausap ko si Yana, pinost ko naman yung video. Alam nyo naman, mahal na mahal natin si Yana, no? Hindi gigil si Yana. Ano ba? Hindi, gigil ba or hindi? Hindi siya gigil na gigil, pero nandun yung fire. Sa lahat ng mga candidates kahapon, parang nasa kanya yung fire. Fire, tama ba? Nasa kanya yung ignite. Ano ang term? Basta nasa kanya yung hindi siya gigil, pero nasa kanya yung yung parang gusto ko manalo. Panalunin niyo ako. Ano man tawag doon? Basta nasa kanya yung ganon. Pero hindi siya yung gigil na, yan na. Ganon, ayun. Ayun, nasa kanya yung fire. Sa lahat, tama ba? O sa lahat ng candidates, eagerness. Sabi, eagerness. Tapos nandun pa siya sa unahan. Kasi sakto naman, kaya naman kasi nasa unahan si Yana, kasi nga yung formation nila, doon siya napunta. Yung di ba, nagpuntahan na yung mga candidates. Letter S siya, doon siya napunta. Kaya naman si Yana, hagip ng lahat ng camera. Kaya baka nakikita nyo sa lahat ng mga social media kayo, nasa unahan si Yana. Nasaktuhan din kasi letter S. Nandun. Kahit yung ako nandun ako nakapwesto, si Yana yung pumeso sa tapat ko eh. Kaya siya yung nahagip ko ng camera, siya yung puro marami kong content. Ganyan. Ayun. Tapos katabi niya si Chelsea. Naglalamunan sila ni Chelsea. Si Chelsea naka-black, si Yana naka-white. Naglalamunan sila ni Chelsea. Kasi di ba nagpipicture yung mga sponsor. Tapos nandito sila sa side. Lamunan sila dun, no? Nagaganunan yung dalawa. Tapos si Winwin nandito. So Winwin, umiirap-irap lang. Tapos si Yana, maraming si Yana, pakulo eh. Gumaganon-ganon. Gumaganon-ganon pa yan si Yana. Pero si Winwin dito sa likod, umiirap-irap lang eh. Si Chelsea nandito, ngiti-ngiti lang. Yung nakatayo lang, ngiti-ngiti. Ayun. Yun. Siyempre, Iliana Aduana, ayun, wala na tayong pagtatalunan. Yun nga po yung pangalawa ko. Pero yung number 1 ko, Taguig. Katrina Legado. Kasi, ang on point ng styling ni Katrina. Malinis. On point. Nabasa ko rin to sa ibang mga post. Nabeta nila yung styling ni Katrina Legado. O kaya sabi ko, ay hindi lang ako. Ito na yung number 1 ko. Kasi akala ko baka ako lang. Sabi ko baka ako lang. Kasi malinis naman kasi talaga eh. Parang Thai. Very, very Thai yung galawan. Classy. Ayun nga, on point. Yung very, very Thai. Yung buhok. Ginanon. Tapos, ganda nung coat. Ganyan. Yung skirt, tama lang. Yung heels, hindi yung basta-basta lang maka-heels. Tapos, mo to. Ganyan. Yung alam mo yun. Tapos, syempre, yung mukha. Ganyan. Kaya, sabi ko, sige na nga. Sikat na. And, syempre, yung presensya ni Kat, iba rin talaga sa Yun nga, yung isang halera, una rin ata siya lumabas nun. Iba pa rin yung ni Kat, ni Legado, sa sa stage. Di ba parang 5 sila na sinasabo ngayon. Tapos si Kat yung parang nasa pang 5. Minsan,
napupunta pa sa pang-6, sa pang-7 kasi napapasukan ng frontrunner yung spot na pang-5. Pero parang sikat, parang mag-auto top 5 talaga yan. Ang lakas ng presensya ni Katrina Legado, day 1 pa lang. Oo, marami mang umaano dyan. Yung parang, minsan nasa 6, 7, 8. Pero pagdating ng finals, nasa number 5. Hindi yan mawawala. Malakas si si Katrina, tas Morena. Ayun. Anyway, so ano yung thoughts nyo? Dark horse ba si Baguio? Hindi na magda-dark horse si Baguio. Kasi si Baguio ay napapag-usapan na since then. Si Baguio, last year pa ata napapag-usapan na yan. Inaano na lang yan ngayon, inaantay na lang kung paano gagalaw, ganyan. Mukhang nakuha naman ni Baguio yung yung expectations sa kanya. Kasi nandiyan pa rin siya ngayon. Minsan nga nakita pa nga yan sa mga topics ngayon, parang nasa number 4, 5, 6. Yun. Sige, ano pa? Nasagot ko na guys yung iba. Yung ibang hindi ko binabanggit, ibig sabihin hindi ko lang matandaan kaya wala akong masabi. Pero pag yung ibang nakita ko sa screen, natandaan ko ka. Ayan. Ang dami nila 69 silang lahat. Mapapansin mo yung mag-stand out tsaka mapapansin mo yung hindi. Pero mga na-appreciate ko yung iba, kagaya ng mga Filipino community, na-appreciate ko yung effort nila na makimag-mingle sa mga fans, sa mga media kasi hindi sila kilala. So, ikot-ikot sila doon. Papakilala sila, ganyan. So, ayun, pa-interview sila para mag-circulate din sila sa social media para makilala sila. Ayun, na-appreciate ko sila. Sino pa ba? May isa pang girl, si Bacoor. Ayun, nakakatawa to si Bacoor. Ikot-ikot lang din siya doon. Akala ko nakauwi na, tapos nandun pa pala. Balik-balik. Ayun. Emote lang. At ang ganda ni girl sa personal. Ito yung half Japanese, kung natatandaan nyo. Ang ganda ng rehistro niya sa camera, sa personal din. Tapos gustong-gusto ko nakikipag-mingle siya sa mga taong na andun. Yun nga, kanina nabanggit ko din si Angeles, ikot-ikot lang din siya doon, and some of the Filipino communities. And syempre si Zoe na from Naga City. Siguro nakikita nyo na rin siya sa social media. Siya yung may tattoo na full sleeves. Ayan, na may interview clip ako kay Zoe. And ayun, makikilala nyo pa siya lalo kasi maganda yung backstory ni Zoe. And syempre, first delegate na to sa isang national pageant dito sa atin na naka full sleeves tattoo kasi parang 'di ba hindi naman to yung karaniwang nakasanayan natin pagdating sa mga beauty queens, pero dumating si Zoe na naka full sleeves tattoo at hindi niya tinakpan yung kabilang yung tinakpan niya. Next. Yes. So yun lang muna, sige, mamaya baka bumalik ako mamayang gabi. Nag-live lang ako sa mga late po, i-upload ko na lang ito dun sa kabila with the picture sa taas. Ayan, maraming salamat po ulit sa mga nanood sa ating pa-live stream ngayon na very quickie lang. So again, I have YouTube channel, then nag-upload din ako doon. Doon ko na lang din i-upload yung mga lives na ganito na hindi nyo na po nasundan. And yeah, ang susunod kong post dito ay yung ating top 15 hot picks for the press presentation of the 2025 Miss Universe Philippines. Ayan, dito nyo na lang ako sundan. Okay, so again, happy Sunday. And yeah, sana masaya tayong lahat. Again, my name is Carl Loyola. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.